mapagpalang araw po mga ka-business, mga kapapi. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. By the way, ako nga pala po si Kuya Allen, ang iyong lingkod. Sana po kilala niyo na po ako sa aking mga vlogs. Reaction na lang po natin yung pagkikita po ni Ate Jinky at saka ni Kuya Bong. Hindi po inaasahan na madaanan po nila Kuya ka-business si Kuya Bong nung araw na pauwi na po sila ng bahay. Galing po sila sa ano daw ng church, yung may okasyon na ginanap. Aktong doon po sila dumaan sa mismong inaanuhan ni Kuya Bong. Sakto naman pong labas ng ni Kuya Bong, labas niya. Hindi po sinasadya na bakit nila Kuya ka-business. Ang ginawa po ni Kuya ay ginaba po niya para makausap. Marami pong pinag-usapan na about kay Clarissa, about kay Jinky, kay Kuya Bong. Ngunit ang pahayag niya doon sa mga na babalita na pinaano ni Clarissa ay pawang walang katotohanan. Si Kuya Bong na po ang nagsabi ng lahat ng kwento. Yan na rin po ang naglahat kung bakit niya nakakausap si Clarissa. Meron daw pong isang babae na kilala sila, na subscriber daw po ng ka-business family, na pilit siyang pinakausap kay Clarissa noong araw na yun. Kaya po pinalalabas po ni Clarissa na tumatawag daw po si Kuya Bong sa kanya. Ngayon, naliwalagan na po natin ang mga pangyayari at hindi na po tayo maguguluhan lahat po ng mga viewers po ng ka-business family. Kay Kuya Bong na po nanggaling lahat ng sagot na dapat nating malaman. Tungkol naman po sa kay Jinky at saka kay Bong, pinakikiusap po ni Kuya ka-business sa kanya na kakausap niya si Jinky. Sagot ko ni Kuya Bong, iwag daw muna kasi yun nga, hindi po siya handa at hindi po siya prepare sa sarili niya kasi galing nga po siya sa pangangalakal. At alam rin po niya na baka ma-discourage lang po si Jinky sa kanya. Kaya hindi lang po pinapilit ni Kuya ka-business na makausap siya. Pero nakita naman po niya na talagang nasa band si Jinky kasi pinalabas po ni Kuya ka-business para makita niya. Parang maluwa-luha po si Kuya Bong sa mga nagaganap sa nung araw na yun. Kasi halatang-halata po na mahal pa rin niya si Jinky. At mahal din naman po ni Jinky si Kuya Bong. Sana naman po ay totoo na po ang nararamdaman ni Jinky sa kanya. Kasi halatang-halata naman po kay Kuya Bong na talagang yung lubhang nasaktan sa pangyayari nung hindi natuloy pa sa nila. Kaya po siya ay nag-aano na naman sa sarili niya. Pinahirapan naman niya sa sarili niya. Talagang siya, heartbroken, kumbaga. Hindi po natin matatanggi sa ating Kuya Bong na gano'n siya. Kasi hindi naman po si Kuya Bong mahalata na talagang heartbroken. Kasi hindi siya nagpapakita ng kung ano mang yung niya, yung nararamdaman niya. Basta pinahirapan niya lang sarili niya. Yan, hindi siya umuwi ng bahay, saka business family. Ang ginagawa niya yan, ganyan niya, palaboy-laboy, painom-inom. Yan po ang kanyang ginagawa pag siya nasasaktan. Hindi niya sinasabi sa mga nasasalamuha niya, mga kabanding niya.
Basta doon mo lang makikita na siya ay talagang problemado. Kay Ate Jinky naman po, sana naman po ay sa susunod na kayo maging kayo ay huwag nyo nang ulitin ang pangyayaring sasaktan ulit kayo. Kaya talaga pong kahit kanino ginawa, kahit kanino mo gawin yung ganung pangyayari, talagang masasakatan at masasaktan po ang tao. Sana po matuloy na po uli ang bonding. Marami po nag-aabang ng mga subscriber natin at viewers. Magkabalikan ulit sila at matuloy na po ang pinapangarap ng ating kuya ka-business na sila ay mag-isang dibdib na para naman po sa ating Kuya Bong na tuloy-tuloy na paggaling at pagkapamilya niya. Sana po ay magamot na rin po yung kanyang karamdaman na nangyayari. Talagang napakahirap po ng sitwasyon ng ating Kuya Bong kasi po galing po siya sa galing po siya sa pamilyang yung parang maaga po siyang iniwan ng kanyang nanay at tatay bago ilang taon din po siya nagpalaboy-laboy sa kalsada. Kaya po hindi po natin maano kay Kuya Bong na magkasakit siya ng gano'n. Kasi totoo lang, nakita niyo naman kung nasimulan niyo po yung umpisa ng buhay ni Kuya Bong nung unang nakita ng ating kuya ka-business. Nakita niyo naman po ang sitwasyon niya nung araw na yun. Talaga naman po konting-konti na lang po ay mawawala na po siya sa pag-iisip. Talaga po mabuti po ay na-survive po ng ating kuya ka-business si Kuya Bong. Malaking bagay po ang nagawa ng ating kuya ka-business sa Kuya Bong. Kaya napakahirap pong bitawan talaga ng Kuya Bong. Kasi nakita niyo naman ang paghihirap ng ating kuya ka-business sa kanya. Kaya po sa mga nagko-comment dyan na mga basher, ay unawain po natin ang nagawa ng ating kuya ka-business. Kasi talagang hindi po biro kahit mangyari po sa inyo yan. Sa mga yung tungkol naman kay Clarissa at saka kay huwag niyo lang intindihin po yon. Yan po ay mga pawang yan po ay haka lang ni Clarissa, yung mga ganong istorya. Kaya huwag po natin pag-iintindihin yan. Kunwari po, huwag na natin panoorin yung mga live niya. Kasi talaga pong masisira lang po ang inyong araw sa mga sinasabi niya. Wala naman po siyang sinasabi na maganda, kundi po sinisira niya po ang ka-business family. Yan po, totoo. Kaya po sa mga kanyang mga alagad na sinasabi daw yung marami pang pinapalabas na kung ano-ano, ay huwag po nating gantungan pa ng gantungan si Clarissa kasi para tayong mga nasa paligid niyang may mga nakatuli sa ulo. Kasi gano'n na nga ang itsura ng niya, hangad niya sa business bago gagantungan niyo pa ng hindi maganda. Kala ko yung niyan, si Santa. Wag pong ganon. Dapat po ay good vibes lang po ang ating parating sa kay Clarissa para naman mabago yung kanyang pag-iisip. Huwag naman po ganyan na. Kasi pag ginantungan po ng ginantungan niya, lalo pang sisingga na sisingga yan. Hanggang sa hindi na matapos yung awayan na yan. Sa totoo lang, sila lang man ng hinihintay ng na tumigil na para tumigil na rin yung mga nag-reaction sa kanila. Kaya totoo lang, aminin ko, talagang nakakasawa na rin kung sila lang lagi ang re-reactionan mo araw-araw at yun lang din naman ang mga sinasabi, nakakaano rin naman, wala na ring lugaran ng ating Kaya sa mga nagko-comment dyan ng kung tumahimik na lang kayo, wala naman kayong naiyaambag diba? Sa mga viewers, sa mga subscribers, maraming salamat po sa Ka-Business Family, Ka-Business Official, Papadins TV, mga kasama kong reactor, at sa mga kagawang, maraming salamat po. Sana po, patuloy niyo po kaming supportahan, pati ang aking media, pagtyagaan niyo na po, para lang ma-monetize na po yung ang aking YouTube channel. Maraming salamat po. Ako po si Kuya Allen. Nagpapasalamat po lagi sa inyo at magandang araw po.